Hello everyone! Ito nga pala ang nilutong ulam ni nanay at ni lola, miswa, at hinaluan nila guys ng patola na mayroong konting karning manok. For today's video guys, ayan nga si lola at nangunguha siya dyan ng talbos ng malunggay para nga panghalo dito sa ulam na para sa kanyang apo. Abay, talaga namang love na love ni Lula. Thankful na rin kami at hindi pa nga to nakakaisip si Lula na umuwi hanggang ngayon guys. Minsan kasi pagka umuwi yan siya sa kanila, hindi nga rin namin alam kung kailan ang balik. Yung tipong pasulpot-sulpot lang guys, at yan nga buti nga ngayon medyo tumagal-tagal din dito si Lula sa bahay dahil nga alam niya siguro na marami kaming ginagawa at itong pagkasinanay nakafocus lang dito sa kanyang alaga ay wala na. Lalo pa pagkaalis ako at minsan nga ipapasok nga rin ako guys, talagang wala rin talagang kasama itong si nanay at si yayam dito sa bahay. Kaya sabi ko nga kay Lula ay wala naman din siyang ginagawa dun sa bahay nila, ipakisama-samahan na lang muna para kahit papaano malibang din siya dito sa bahay at may nakakausap din siyang ibang tao. Unlike dun kasi sa bahay nila guys, wala talaga siyang ibang makausap dun kundi sarili niya lang dahil nga wala na rin siyang ibang kasama. Bukod pa ron, dapat pagka nagkakaedad na ilaging nang may kasama sa bahay para kahit papaano meron kang nahihingan ng tulong in case lang ng emergency. At ito nga guys, tingnan nyo nga ang kapaligiran natin. Sobrang taas na nga ng araw ng mga oras na yun. At mabuti na nga lang, dumaan pala itong si engineer at nahingan nga ng tulong ng mga residente dito sa baba dahil nga yung daan nila guys talagang napakapangit at madulas lalo pag umuulan. At ito nga si nanay at si yayam, abay dito pa nagharutan sa labas. Mabuti na nga lang sa mga oras na yun wala nga gaan ng mga sasakyan na paruot pa rito. Kaya ayan guys, sabi ko nga pumasok na nga lang dahil nga napakadelikado at sobrang init nga para sa kanila. At habang itong si Lula ituloy-tuloy pa rin sa pagluluto, ayan, ginisan niya nga lang pala ito yung karning manok. Inislice niya lang ng maliliit at nilagyan niya nga ng patola at miswa at talagang gustong-gusto ito guys aming alaga dahil nga bukod sa masustansya guys, talagang saktong-sakto ito kay yayam dahil nga ang batang yun talagang mahilig nga sa may sabaw. Kaya ito yung na bili ko kanina guys para kako maparami naman yung kain ng aming little boy. Ito nga pala, nilagay na nga ni Lula, ito yung malunggay na kanyang kinuha dun sa aming bakuran kanina. Medyo umuunti na nga yan siya guys dyan, siguro sa taas ng araw medyo nasisira yung dahon niya. Pero naman malamang pagka tag-ulan na tuloy-tuloy na nga talaga, malamang gaganda rin ito yung dahon ng ating mga pananim or mga gulay natin sa bakuran. So ayan na guys, ang bilis lang maluto. Ito yung kagandahan dito pagka nagmamadali ka, pagka sa lunch, hindi ka na pag-aantayin ng matagal kung ikay gutom na talaga namang napakasarap nito guys. At magugustuhan pati ng ating mga anak, napakasustansya yung ating mga halo dyan. Tingnan nyo nga, napakabilis lang, di ba? So ayan guys, bukod nga sa napakabilis lutuin, murang-mura at talaga namang yakang-yakan ng ating budget yan guys. At isa pa, talagang napakasustansya talaga yan para sa atin. At ibang-iba talaga pagka nasanay tayo sa pagkain ng gulay. Bawat luto natin, laging may gulay guys. Ganun talaga kami. Nasanay sa mga simpleng pagkain, simpleng buhay, pero naman napakasustansya. Thankful na rin kami sa aming mga magulang at nung maliliit pa kami, talagang tinuruan kami sa pagkain ng gulay at bukod doon, syempre, okay lang din na nakatulong din naman talaga yung pagiging mahirap natin guys na until now, syempre, ganun pa rin. Pero kahit papaano, hindi naman tayo sakitin dahil nga siguro, puro gulay nga yung ating kinakain, pati nga itong si Yayam, inahahawa na nga rin. So, paano ba yun guys? Kita-kits ulit!